Sa tingin po ba mapapaganda pa yung pagpapadaloy nila dito sa mga nahuhuling lugar? Hindi lamang po sa San Miguel, kundi pati sa ibang lugar na nasa duluhan po ng mga lateral. Nung panahon nung isang dating division manager noon, naaayos ang tubig namin ng flow ng tubig dito. February 22, 10:50 a.m. Nandito po tayo sa tahanan ni Dr. Tito Aguinaldo. Dito po sa Barangay San Miguel, Sitio Gragasin. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po, Ka Diego. Opo. Tatanong lamang po namin, napansin po namin, napakalawak po nung mga bukaring tuyong-tuyo pa. Yung tuyo pa, no? Kailan po ba yung schedule ng rotasyon dito sa inyong lugar? Nag-umpisa po dito ang schedule February 12. 12. 4 days. 4 days. Nayari yung 4 days na yon, hindi nakarating ang tubig dito sa lugar namin. Na sa lateral N9 at lateral N11. Opo. So ito pong area po ninyo, sakop po ito ng Division 6. Division 6. Opo. Sige po. Sumunod pong rotasyon. Ngayon ay February 22. February 20 po sumunod. 20. February 22 na, wala pa rin pong tubig. So February 20 hanggang 4 days. So hanggang bukas. 23 hanggang bukas. Wala pa rin po. Wala pa po. Opo. Na-monitor niyo po ba kung nasaan na yung tubig dito sa lateral N9. N11? N11. Na-monitor po niyo kung nasa bungad na o wala pa rin? Nakita ko kasi yung sa may parting Galban, partida, meron na doon. Ilang kilometro na lang yan, ilang metro na lang at dito na sa kuwan ng San Miguel. Pero up to now, wala pa rin. Wala pa. Kaya yung mga nagsipagtanim doon, na in-anticipate nga nila na nung mayari yung siphon barrel, masusustinihan na yung kanilang water pump na para mag-alaga doon sa palay nila. Again, bitak-bitak na. Surrender na yung isang may kon dyan. Sa mga nakakarandayatan po, dahil nasa duluhan po kayo, no? Opo. So, lagi-lagi, huli po kayo nakakatanggap ng patubig. Opo. So, nakarandayatan, mga pang-ilang schedule bago kayo nakatanggap ng patubig? Naalala po niyo? Siguro, pang-3, pang-4 na schedule. Ganun talaga, no? Ang rotation napakahikli pa. Ngayon, usually, kumuhuli kami yung napapadaluyan tubig. Ang ginagawa po namin, talagang tinututukan namin yung sumusuba kami doon sa taas. Sa upstream, middle stream. Makikita namin doon, nakasara yung gate papunta dito sa amin. Hindi nila schedule, kumukuha pa rin ng tubig doon. So, ang ginagawa po ninyo, inaangat namin yung gate. para bumukas. Para bumukas. Yung mga may harang-harang naman sa kanal. May tinatanggal din po namin yun. Meron po yun. So, lagi sa lateral, laging lalo dito sa may Manggang Marikit. Po. Manggang Marikit, Galban, Partida. Yan. At tapos, merong regulasyon sila noon na yung level lang ng tubig, kung halimbawa 1 cms lang ibibigay sa iyo, para ma-distribute ng maganda. Iba, inyaangat hanggang 1.5 cms. Pagka gano'n ang ginawa, para lang yung tagas na lang yung dumadating dito sa amin. Ano po bang Irrigators Association ang nakakasakop po dito sa inyong area? Western Gimba Irrigators Association po, Ka Diego. So kayo po ay officialis din po sa IA po na yon? Hindi po. Nung unang i-create ang Western, kamiyembro kami. Diyan ng Western. Sabi, nangyari,
Nagulat na lang kami, naniningil sila ng pampatubig. Sabi ko, hindi naman kami sinasama sa mga meeting at saka mga benepisyo ng Western. Opo. Sabi ko, maniningil kayo. Nahanapan ko sila from NIA Opo. na nasaan yung order Opo. na kami ay magbabayad. So, yung mga madaling kausapin na nagsisipagbayad sila, ang rate pa yata noon, 100 pesos per hectare. Tapos naging 500 pesos per hectare. Ito po yun, after na po yung ma-legislate na po yung pre-irrigation. Free So, meron pa rin meron. sisigil. No? Meron. Para saan daw po? Para daw sa maintenance ng Maintenance. kanal. Oh. Sabi ko, nakalagay naman ako dun sa memorandum ng NIA na kayo ay bibigay yung para sa maintenance Opo. sa Meron po sila, Irrigator Association. Yun, magula, hindi na bumalik yung mga naniningil sa akin. Opo. So, ito, sa tingin po ninyo, malaki po ang magagawa ng mga Irrigator Association para doon sa sinasabi po ninyong monitoring doon sa maintenance ng tubig. Dahil sinasabi po ninyo, may harang, may nagsasara. Ano po? So, ano po ang mungkahi po ninyo? Ayan, maaari sa maaari po totoo lang tayong po, napapanood nila. Ako, mas gusto ko pa sana yung NIA na ang magbintina ng mga kanal. Sila na, mag-hire na sila ng tao, talagang bigyan ng pondo ang NIA Opo. para sa maintenance ng mga kanal. Pag sa Irrigators Association kasi, ang nangyayari dyan, hindi nawawala yung kaibigan, kumpare, kahit hindi schedule na pagbibigyan itong mga ito. Opo. Kaya magmula, kung ako nga'y masusunod nga rin, di baling magbayad ang magsasaka. Basta maayos lang ang pagpapatubig natin. Opo. Kaya hindi kaya ng mga irrigators sa iyo, katulad nung kung nag-silted na yung ating laterals, alam backhoe, usually ilan lang ang backhoe ng NIA. Opo. O hindi magtutugunan talaga yung pangangailangan ng West ng Irrigators Association. Ayun. Isa pa, kung isang bako lang, ang daming Irrigators Association, andun sa Kuya Po. Kulang po ng heavy equipment o katulad po ng bako ang NIA. Ang NIA, oo. Kaya sana kako, palakasin pa ang NIA pagdating sa maintenance ng mga irrigation canals. Opo. Yung yung main canal, wala namang problema sa main canal. Yung mga laterals. Opo. Dito po ba sa lugar po ninyo, meron po ba ditong tipong sapa na po pwedeng i-develop as water impounding? Di ba meron pong ganun mga proyekto na pinapalalim para maging kuhanan po ng tubig sa panon po ng dayatan? Doon po sa may parting, hindi ko alam kung partida po yun o Galban o Manggang Marikit. Opo. Merong kung tinatawag nila yung kulos. Opo. Katulad yung kulos na pinagbagsakan ng helicopter noon. Opo. Malapit lang dito yun Opo. sa Arimongmong. Opo, Arimongmong, tama. Iyon, kulos yun na pagkatagulan, napupuno ng tubig. At doon kumukuha din ng tubig yung mga magsasaka. Kung iyon ay madidevelop sana, gawing farm reservoir, Opo. malaking tulong dito sa mga magsasaka sa downstream. Downstream. Opo. Ang isa pang kwando sa may parting, hindi ko alam kung partida o Galban, meron pang isang malawak na kwandon, tabon kung tawagin nila. Bago nga makarating sa amin ng tubig dito, pinupuno muna nila yung tabon. Ay, tabon. Opo. Kaya, iyon ang isa pang dahilan kung bakit mabagal ang takbo ng tubig dito sa duluhan. Pinupuno muna nila yung mga pispan nila. Pispan. Yung ating irrigation hindi naman for pispan, for palayan sana Opo, yan. palayan. Opo. Kaya nga yung mga technician, pag nagpunta sa, sir, kanya, binabawal namin kayong huwag mo na muna magpawat. Padaluyin na muna dito sa mga laterals. Ayan. Hindi po hanggang naaaway lang po kami. Opo. Huwag niyo ibubuwis ang buhay niyo kung ganyang kuwan, sabi ko.
doon naman po sa, ano, sa mga deep well, mababaw naman po, may balong naman po dito sa lugar nyo. Nako, malalim po. Malalim. Dahil nga doon sa kakapusan ng tubig na na-deliver dito, talagang naggawa ako ng sarili kong deep well Opo. dito sa manggahan ko. Hanggang kahit gumastos ako, para lang pansuporta. Hindi po pwedeng yun lang deep well ang pang-irrigate mo sa palayan. Opo. Pansuporta lang Pansuporta in lamang. case na mag-back down yung may problema ang NIA, Opo. meron pa akong pagkukunan ng tubig. Halos 8 pyesa at kalahati po ang lalim ng aking deep well din eh. So malalim ang balong. Malalim. Noong una, electric pump ang ginagamit ko. Opo. Kuryente, internal combustion engine, ICE, ang Opo. ginagamit ko. Pagdating ng 3 araw, dumadagundong na yung tubo ko. Aba. Muuga na at hindi Hirap. na kayang ihahon ng aking centrifugal pump. Alam ko naman, mga 18 feet lang ang kaya niya talaga na efficient ang pagpump ng tubig. So, pinalitan ko na electric pump at inistrohan ko ng flexible o suction hose yung ilalim. Mhm. Bumili ako ng isang rolyo na 30 meters ang haba ng flexible hose na yon Opo. at saka para nung maginhawahan naman yung electric. Opo. Ayun, after 3 days na continuous pumping, yung detress naging 1.5 na lang. Opo. Kaya mahina. At least meron naman. At least meron. Mm. So, sinasabi po niyo talagang mahirap po ang balong dito po sa lugar ninyo. Nung malaunan, wala na nga. Pinalitan ko ngayon ng submersible. Ayan, submersible. Ano po? Ibinaba ko na hanggang 40 metros. Opo, lalim na. Ngayon, continuous na ang andar. Na ang kanyang outlet ay sa 2.5 na flexible hose. Ayun. No, yung PVC pala, PVC. So, kaya ng isang submersible Kaya po. pump. Mm. Oo. Kaya lang, continuous pumping yon para ma-irrigatean mo yung 3 hectares. 3 hectares. Araw-araw yon. Palipat-lipat ka na lang ng pagpapatubig. Isang area na ito, susunod, yung isang area na yon, iikot na naman para rotation. Doon na Opo, naman. opo. Kaya continuous talaga ang Opo. pumping. Sa pagtatanim naman, kung gano'n na yung halimbawa naka 0.5 ka na, kalahating hektarya, Opo. i-prepare na kagad at tamnang kagad. Opo. Para nun, yung susunod, ganun din. Hindi yung lahatan ng 3 hectares patutubigan mo muna. Hindi po pwede yung ganun. Oo, opo. Dahil matutuyo na naman. Matutuyo, opo. Talagang Ano gastos po ba yung lupa dito? Ay, lagkit po. Lagkit. Lagkit. Oo, pag natuyo yan, ang bitak napakalaki. Opo. Hindi po pwede ang mais po dito. Puro palay lang. Balik po tayo doon sa irigasyon ng NIA Upris. Sa tingin po ba mapapaganda pa yung pagpapadaloy nila dito sa mga nahuhuling lugar? Hindi lamang po sa San Miguel, kundi pati sa ibang lugar na nasa duluhan po ng mga lateral. Mapagaganda pa po ito kung talagang susunod ang ating mga Irrigators Association sa schedule na ginawa. Pag sinabing ang may schedule ay ito, yung duluhan, huwag magbukas doon sa unahan. Na unang na-schedule, yung pangalawa schedule sa amin. Ngayon, kung talagang we follow religiously yung patakaran, kaya naman eh. Yung 21 CMS na volume ng tubig, kayang makarating dito yung tubig on time. Pagka ganong schedule namin, kukuha pa yung itaas, ay talagang hindi makakarating Opo. sa amin. So, ito po, may malaking papel po dito ang NIA. Ay, malaki po. Dahil sila Dapat po yung sila po meetingin yung laging po nila kasama po nung at sila din ata yung nag-organize ng Irrigators Irrigators Association. Association, sila din nag-organize yan eh. Opo, Kaya kailangan sumusunod talaga sila doon sa patakaran ng NIA. opo, May mga pasaway na tinatawag natin eh. opo. Eh, Masasabi ba nating medyo weak ang management. ang management
Mas palagay ko, ang maluwag o kailangan lang ng NIA management yung willpower. willpower. Willpower na talagang matulungan ng mga magsasaka. At walang papaboran do sa mga IAs. Yan ang napapansin ko pagka kung papaboran nila. Hindi ko alam kung anong kanilang arrangement. Pero meron na mga tayong bago magsimula naman yan, nagawa na nga sila na schedule. Opo. At ngayon, palagay ko, kung ang isang magbabiolate doon sa regulasyon natin, merong tinatawag nating sanction, penalty, Opo. palagay ko maikokorek natin ito Walang hindi maikokorek. Pagka nasampulan, kumbaga sa nasampulan yun, ang isang penalty dyan, maaaring sa susunod na irigasyon, hindi sila bibigyan. Maaaring ganun. Huwag na munang patubigan yan. At dito na lahat sa ibaba. Kasi nag-violate sila sa kuwan. Kaya lang, kaaway mo na naman din ang mga may saka. Opo. Mag-go against din sa management ng NIA. Pero kung talagang maunawaan nila yung patakaran, dahil kagaganda ng ating sakahan, ika nga, bawat isa magsakripisyo. Kahit nangangailangan na sila ng tubig, hindi mo schedule, huwag kang kukuha. Meron pong binabanggit na Provincial Ordinance number 3 series of 2002 na mga penalty na 500 noon to pa po 1,000 tapos term pangatlong paglabag 2,000. Ano po masasabi ninyo rito? Matagal na po yan, nung wag-umpisa pa lang ito yung ating mga kanal na yan Matagal ng panahon, nung una pa lang pagpapadaloy ng tubig, may ordinansya na tayo. Ang problema, hindi po na-i-implement ito Ayun. ng maayos. Ngayon, kausapin ko ang mga NIA person, wala naman po kaming police power, sir. Ayun po yung nababanggit. Opo. Wala kaming police power. Paano po? Sa bagay nga, even yung mga kapitan nga ng barangay, nakikialam na rin sana Opo. Pupunta sa NIA at ganito. Hindi na sa Irrigators Association. Yun na mismo mga kapitan. Opo. Wala rin. At gawa ng wala nga raw police power. Pwede po ba na magkaroon ng police power ang isang ahinsang katulad po ng NIA? Kasi ito yung naalala ko po yung pagkasira po nung siphon na napansin po nila noon merong nag-aquary pero hindi nila masawata dahil wala naman daw silang police power. Hindi nila mahuli. Hindi po. Dahil bawal. Opo. So po pwede ba na ibigyan sila ng police power o meron talagang... Palagay ko, ang pwede po natin gawin dyan, hindi na silang bigyan ng police power, tumulong na ang PNP. Ayun. PNP na yung talagang merong police power. Makiisa na sa pagpapatakbo ng programa na pag-implement ng ating programa sa pagsasaka. Kasi talagang hindi po natin makuha sa mga technician yan, ibubuwis nila ang buhay. Opo. Tapos Tama po. magbabantaan pa silang, sige, sara mo yan, at ikaw ay papasa ko dyan sa turnout. O dyan sa turnout na yan. Pagka pinakailaman mo yan, yun yun yung mga water tender na yun, naka-assign na, yun talaga ang mandato nila. Opo. Sa delivery ng tubig. Tatakutin pa. Opo. Marami. Ako, nung unang pagpapadaloy pa lang yan, na-experience ko yun na umaakyat kami at kami nagbubukas ng gate. Pero nung malaunan, sabi ko, buwis buhay ito. Opo. Alas 12 ng gabi, sinusuba namin doon sa upstream. At may dala kami labi tubo pag may nakita kaming gate na nakasara. Ibubuksan namin at yung turnout nila, tatasahan namin ng tubig. Kuminsan, nung mga panahon na yun, merong pang nag-iinuman doon sa may gate Talagang at binabantayan nila okay, maiangat namin yung gate. Ayan, malakas na ang tubig, makakarating na sa atin. Pagbalik namin dito, ala naman dumaloy na tubig. Babalikan Sinara naman, uli. sara uli. Opo. So, ito po, mukha po ninyo magkaroon ng suporta ang PNP. Oo. Siguro, magkaroon sila ang NIA at saka ang PNP, magkaroon ng memorandum of agreement siguro. Opo. Ganun. Na
agreement na once tinawagan sila, Opo. sila na yung gigibig doon sa kuwan na yun. Doc, mensahe muna lamang sa mga taga-Irrigator Association at sa Sandia Yupres Division 6. Sa Irrigators Association po ay sana tumutulong naman kami dito sa ibaba. Ang nangyayari pagka paglilinis ng kanal nung mga 3 years ago, kami pa yung kukunin na nandito sa ibaba. At siya maglilinis doon sa itaas. Supposedly, ang suggestion nga nun, kanya-kanyang tapat na lang. Tapat ko, linis ko. Oo, tapat ko, linis ko. Ang nangyayari, kami nahihirapan dito sa ibaba. Kami pa yung susuba doon at maglilinis. Naobliga kayo eh. Dahil Naobliga wala kami. Kailangan namin ng tubig dito sa ibaba. Naobliga. Opo. Tapos, hindi ura-urada ang pagtawag ng tao. I-schedule ninyo Ayun. ng Irrigator Association kung kailan magpapalinis. Para noon, yung mga availability ng ating mga magsasaka dito, makatugon. Ang nangyayari, sasabihin, hindi naman kayo tumulong. Paano hindi nila alam? Ay isa pa, yung mga magsasaka naman dito, hindi naman puro taga rito, taga malayo lang din. Opo. Tulad nitong sa ibaba ko na yan, puro Buena Vista ang may saka dyan. Oh. Kaya taga-asa Buena Vista sila, paano malalaman nila? Yung chairman naman natin dito, may sakit tong araw, hanggang last week, namatay na. Oh. Kaya hindi naman nahalinahan yata ng chairman na to. Iisa na lang ang chairman ng N11 at N9. Si dyan sa Gragasin 2, naka-assign. Opo. Hindi makakayanan ng chairman na yun. Dito, may willing na maging chairman, pero ayaw naman sa niyat dahil nga binackground investigation nila na hindi magandang pakikitungo sa tao, mapapaaway. Kayo po, Ay, gusto niyo nako, po ba maging hindi po, baka gusto offer yung service po ninyo? hindi po, chairman, pangulo na ako ng Farmers Association Opo. Isa pa nga, mahina na rin ako, hindi ko na kaya yung, inong araw talaga nabubukas kami ng gate Opo. O sarili ko pang yabi tubo yung Ginagamit. hiramin nila. Meron pa nga, nalaglag yung yabi tubo ko doon sa upstream nung Aloha na yon. Papunta sa may bagong baryo, yung papunta doon sa bagong baryo. Yun, nalaglag doon. Talagang ganyan, sabi ko. Wala na. Sa ating NIA Division 6. Sa NIA, actually, nung araw, hindi natin nakukuha talaga yung sapat na tubig from Division 5 Hanggang tinatawagan ko rin yung mga Division 5 ng mga Makawa na bigyan nyo ng mga ng tubig at napakalawak ng aming pinatutubigan. Kulang pa rin po dito sa Division 5. Okay, Division naunawa natin. Sa Division 5, 5. kulang daw sila, kaya doon muna sa kanila. Doon muna. Ayun, nakasundo naman, 20 ngayon sa Division 5, 20 CMS, 21 dito sa Division 6. Kasi baluang po itong Division 6 yun, naibibigay naman yun. Ang kwan nga lang ay dalas-dalasan lang po sana ang pag-ikot Opo. ng mga opisyal ng NIA. Hindi lang po yung ating water tender or hindi ko alam kung ano-ano mga posisyon nila dyan. Opo. Yung operation manager, see to it na yung daloy ng tubig ay maayos. Opo. Otherwise, sayang lang ang tubig natin sa tumatapon. Yung mga tumatapon na yan, may mga spill. Opo. Pakikinabangan pa po natin sana yung spill na yan Opo. Nung panahon nung isang dating division manager noon, naayos ang tubig namin ng flow ng tubig dito. Sino po? Babanggitin ko pa ba pangalan ni Engineer Ruel Bihiga. Opo. Talagang pumupunta po dito si Engineer Ruel Bihiga. Opo. At ini-inspect niya yung mga kanal. Yun, pag nakitang ganito yun, hahanap pa ng kwan. Lahat ng spill sa itaas, padadaluyin niya dito sa ibaba. Opo. Napakikinabang, kaya magkakaroon po kami ng 1-day extension ng aming rotation. Ayun. Kaya maganda ang naging management.
At yung kanyang mga tao naman, lagi niyang kasama, tinutugay-gay niyan. Sila Mr. Ray Asuncion, Opo. nang naka-in-charge dito. Dati kasama sila Mr. Ruel at saka si Miss Ana. Yan, ang ikot ng ikot nun dito. Ayun. Nagulat ako, nawala na yung dalawa. Napunta pala ng, ewan ko, kung Kuya Po. Kung Opo. doon sila na-assign, nag-isa na lang si Ray dito, Ray Asuncion. Opo. Masipag yung bata na yun. Talagang, sabi ko nga, kalasera akong magagawa. Ang luwang nung kuwan ko, babantayan ko po yung kwando sa may Aloha, sa may Kuya Bagong Baryo na yun, yung gate. Hindi po ako makaalis doon. At baka mag-overspill ang kuwan, mag-over, tawag na natin doon. Yung kanal natin, Opo. pag napasobra ng kuwan doon, ang hindi na ibukas ng maayos, Opo. baka mag-overtop. Oo, Umapaw. mag-overtop. Umapaw yung tubig, masisiran lalo yung ating main canal. Opo. Ganon din sa may Aloha. Bababa pa po ako doon, hanggang doon sa dulo, dito Ayun. sa kuwan. Mag-isa ko nga lang po Parang kulang ano ko sa nababanggit ko niyo, parang kulang ng staff para sa motoring. Ikinuwan po kasi nila, in-assign sa Irrigators Association na mag-a-assist kay Ray. Ah, Hindi naman kumisan, hindi naman available yung mga tao doon sa Irrigators Association Opo. na naka-assign. Kaya ganun ang nangyayari. Kawawa yung mga nagmiminti na, nagre-regulate. Yung tinatawag nagre-regulate ng tubig. ayun. So, yung aking mga kamagsaka, wag na po natin butasin yung ating Opo. laterals. Opo. Masisira po yan. Pagka lumakas ang tubig yan, wash out yung ating laterals. Opo. Pero nangihinayang din ako, yung lahat ng mga nagpapatubig sa itaas, pagpapasok lang po kayo ng katamtaman sa bukid ninyo. Pagka nakakuha na, magsara. Magsara na. Oo, Opo. sara. Hindi po continuous din ang agos saan pumupunta? Doon po sa drainage. Opo. Dito sa may 6 na imburnal sa tabi ng highway na yan. Tatapon doon sa kabila hanggang malubog naman yung palay nila doon sa kabila. Problema din. Problema din. Kaya ako, yung pong area ko dito sa tabing highway, dati-dati 2 o 4 na pinitak lang yung nalulubog doon. Nung gawin yung kanal, gumuwi dito, tumaas pa yung kuwan, naging tigapat. Tigapat na pinitak. So more or less almost 1 hectare yung nalulubog ko. Ayan, nako. Kahit tagaraw o tagulan. Opo. Kaya magtulungan po tayo, lalo-lalo na yung mga opisyalis ng NIA. Kaisa niyo po ako sa inyong pag-manage ng NIA. Ako po ang taga-feedback dyan sa itaas sa inyo pagka may problema dito Opo. Ayan. Maraming salamat po sa panayam, Doc. Salamat ka, Diego. Siyempre, dito sa ating radyo natin ng Opo. Gimba. At si Ma'am G, kasama din namin sa Umani, Opo. na Dr. Rondan. Yun, official din po ako ng Umani Incorporated. Utak Magsasaka Buceano. Opo. Tsaka sila Chris. Opo. Mm. Ayan. Thank you po.